Pakiusap. Gusto kong bumalik sa Pilipinas. Ito ang pakiusap ng isang 17 taong gulang na dalaga, luhaang nagsusumamo sa kanyang mga magulang. Ito ang kahulugan ng kanyang pagbabalik sa Amerika matapos ang 8 taon sa Pilipinas. Gayunpaman, ang naghihintay sa kanya ay matinding pagkakaiba sa kultura, pag-iisa, pambubuli at kawalang pag-asa. Ang anak na nagkukulong sa kwarto at isinasara ang sarili, ang ama na inuuna ang trabaho, at ang ina na hindi kayang sabihin na namimiss din niya ang Pilipinas, ang pamilya ay nasa bingit ng pagkakawasak. Isang araw, isang video ang dumating mula sa kanyang matatalik na kaibigan sa Pilipinas. Emmy, sayaw tayo. Ito ay para sa darating na pista ng paaralan. Ito na, kaya ang huling pag-asa para iligtas ang dalaga? Ang desisyon ng isang dalaga ang magbabago sa kapalaran ng isang pamilya. Isang kwento ng luha at inspirasyon na nagsimula sa Pilipinas ay sisimulan na. Noong tagsibol, dumating ang transfer order sa pamilya Thompson na nakatira sa labas ng Columbus. Si Michael, isang manager sa isang IT company, ay naatasang mamuno sa startup project ng kumpanya sa Tokyo o sa version na ito, Makati City, Pilipinas. Si Sarah, ang kanyang asawa, ay nag-alala noong una tungkol sa pamumuhay sa isang bansang may ibang wika at kultura, ngunit na-excite din siya sa bagong hamon. Ang pinakamalaki niyang alalahanin ay ang kanyang 90 taong gulang na anak, si Emmy, na aalis sa paaralan sa Amerika at lilipat sa isang elementary school sa Pilipinas. Pagbaba ni Emmy sa Ninoy Aquino International Airport, ang kanyang asul na mata ay nasilayan ang hindi pamilyar na tanawin, ang mga signage na punong-puno ng Tagalog at English, ang maitim na buhok ng karamihan ng mga tao, at higit sa lahat, ang kalinisan at kaayusan ng airport. Pumasok si Sarah sa banyo at bulong niya, "Hindi ka panipaniwala dahil sa malinis na palikuran at may bide pa." 3 miyembro ng pamilya, may bitbit na malalaking maleta, ay sumakay sa tren patungo sa sentro ng lungsod. Ang tren ay dumating sa eksaktong oras. Ang mga pasahero ay pumila ng maayos, walang sinuman ang nagsasalita ng malakas sa loob ng bagon. Ang lahat ay naiiba sa Columbus. Nagsimula ang bagong buhay sa kondominium na inihanda ng kumpanya sa Makati at si Emmy ay lumipat sa isang lokal na paaralan. Noong unang umaga ng kanyang pagpasok, si Emmy, na may backpack at suot ang uniforme, ay nanginginig sa kaba. Ang bagong estudyanteng may blonde highlights at asul na mata ay tinitigan ng kanyang mga kaklase. Ngunit ang guro ay magalang na ipinakilala siya at ang buong klase ay nagpalakpakan na bahagyang nagpakalma sa kaba ni Emmy. Nang may isang batang babae na tahimik na nagsabi, "Sana maging magkaibigan tayo," doon sa Pilipinas na gawa ni Emmy na ngumiti sa unang pagkakataon. May kakaibang kultura sa paaralan sa Pilipinas na wala sa Amerika. Araw-araw, mayroong pagpupulong sa umaga kung saan magkakasama ang lahat ng estudyante sa covered court o gymnasium. Ang ritual na simula na ito ay nagbibigay ng kaayusan at ritmo sa araw. Sa oras ng tanghalian, ang mga bata na may suot na apron ay naghahanda at naghahatid ng pagkain. Nakikipagtulungan din si Emmy sa kanyang mga kaklase. Bago kumain, ang lahat ay sabay-sabay na nagsasabi, pagpapasalamat sa pagkain o nagsisimulang magdasal. Ang kaugaliang ito ng pagpapahayag ng pasasalamat sa pagkain ay tumatak sa puso ni Emmy. Ang pinakanakagugulat ay ang oras ng paglilinis. Pagkatapos ng klase, ang lahat ng estudyante ay kukuha ng walis o basahan at maglilinis ng kanilang silid-aralan at pasilyo. Sa Amerika, ito ay trabaho ng janitor, ngunit sa Pilipinas, ang mga bata mismo ang gumagawa nito. Noong una, nag-aalangan si Emmy, ngunit habang tumutulong siyang maglinis kasama ang kanyang mga kaklase, naramdaman niya ang kakaibang sense of accomplishment. Ang ideya na sila mismo ang maglilinis ng lugar na ginagamit nila ay bago kay Emmy. Pagdating niya sa ika-4 na baitang, maraming estudyante ang sumali sa mga club pagkatapos ng klase. Dahil mahilig si Emmy sa musika, sumali siya sa glee club o koro. Ang mga senior ay magiliw na nagtuturo sa mga bagong miyembro. Pagkatapos ng practice, ang lahat ay sabay-sabay na nagpapaalam at nagtutulungan din silang maglinis. Ang karanasan ng pagtutulungan para sa iisang layunin ay bago kay Emmy. Kalaunan,
Umakyat siya sa high school at pumasok sa Mabuhay Academy. Lumipas ang 8 taon at perpekto na ang Tagalog ni Emmy. Sa high school, sumali siya sa dance club at doon niya nakilala ang kanyang tadhana. Ang una ay si Maya de la Cruz, ang president ng club. Siya ay masigla, aktibo at nag-uugnay sa lahat nang walang pagtatangi natural siyang sentro ng grupo. Ang isa naman ay si Leah Santos, ang class muse o tagapangulo. Siya ay seryoso, matalino at laging handang tumulong sa nangangailangan. Madalas magkasama ang tatlo pagkatapos ng klase. Pagkatapos ng practice ng dance club, nag-aaral sila o nagkukuwentuhan sa isang fast food malapit sa paaralan. Tuwing weekend, lumalabas sila sa Ayala Center Makati o Bonifacio Global City at nagsha-shopping. Sa oras ng tanghalian, nag-iikot sila, pinapakita ang kani-kanilang baon at nagtatawanan. Ang paghahanda para sa pista ng paaralan ay nagpatibay pa sa kanilang pagkakaibigan. Nagdesisyon silang gumawa ng isang class booth, naghati-hati sa mga tungkulin at nagtagal sa paaralan para maghanda. Ang mga sandaling iyon ang pagyakap sa isa't isa nang makita ang natapos na decorations, ang selebrasyon kasama ang buong klase sa mismong pista, lahat ay naging kayamanan ni Emmy. Noong taglamig ng kanyang first year sa high school, naniniwala si Emmy na mananatili siya sa Pilipinas magpakailanman. Sa dance club, nagsimula na silang mag-ensayo ng bagong choreography para sa susunod na kompetisyon at madalas silang mag-practice ni Maya. May schedule sila ni Leah na mag-aral sa library tuwing weekend. At excited sila sa field trip sa susunod na tagsibol, umaasang maging magkasama sa isang room. Ngunit, isang hapon noong Marso, nakaupo si Michael sa sala na may seryosong mukha. Dumating ang order mula sa headquarters na bumalik na siya. Ang startup project sa Pilipinas ay matagumpay na natapos at isang mahalagang posisyon sa headquarters sa Amerika ang inihanda para sa kanya. Ito ay bigla ang pagpapahayag para kay Emmy. Ang salita ng ama na babalik sila sa Columbus sa Abril ay nagpabago sa mundo ni Emmy. Nang sabihin niya sa kanyang mga kaibigan ang pag-alis niya, hindi makapaniwala si Maya. Tahimik na umiyak si Leah. Ang mga kaklase ay sunod-sunod na nagpahayag ng panghihinayang. Sa huling araw ng kanyang pagpasok, binigyan siya ng dance club ng isang friendship album. Ang saya-saya naming sumayaw. Kasama ka. Bumalik ka ulit sa Pilipinas. Magkaibigan tayo habang buhay. Habang binabasa ni Emmy ang bawat mensahe, hindi niya mapigilan ang pag-iyak. Sinundan siya ni Maya at Leah hanggang sa Naya. Sa departure lobby, nagyakapan silang tatlo at matagal na hindi bumitaw. Tiyakin nating magkokontak tayo palagi ha? Paulit-ulit na tumango si Emmy sa sinabi ni Maya. Magkikita pa tayo, di ba? Tanong ni Leah at sinagot ni Emmy ng, oo, siguradong sigurado. Patuloy na tinitingnan ng dalawa ang likod ni Emmy habang naglalakad siya patungo sa boarding gate. Habang lumingon si Emmy, unti-unting lumiliit ang kanyang mga kaibigan. Sumumpa si Emmy sa kanyang puso. Balang araw, babalik ako sa lugar na ito. Pagbaba ni Emmy sa eroplano na lumapag sa Columbus Airport, naramdaman niya ang kakaiba. May mga basura at bote ng tubig sa sahig ng terminal. Pagpasok sa banyo, malamig ang inidoro at may mga papel sa sahig, isang kaibahan sa kalinisan ng NAIA. Nagsalubong ang kilay ni Sarah. Sa baggage claim, magulo ang paghawak ng mga staff sa mga maleta at walang humingi ng paumanhin nang may isang nahulog. Isang senaryo na hindi maiisip sa Pilipinas. Habang papunta sa kanilang bahay, hindi maitago ni Emmy ang kanyang pagkalito sa tanawin ng lungsod. Nakakalat ang basura sa sidewalk at may mga graffiti sa dingding ng mga gusali. Habang naghihintay sa stoplight, nakita niya ang isang lalaki na may punit-punit na damit na lumapit sa kotse at namamalimos. Mahigpit na kinandado ni Michael ang bintana at umiwas ng tingin. May isang realidad na napakalayo sa maayos na kalye ng Makati. Noong gabing iyon, nagtungo si Emmy sa pinto para pumunta sa convenience store. Sa Pilipinas, kaya niyang mag-isa pumunta kahit 9:00 ng gabi. Ngunit mabilis siyang pinigilan ni Sarah. Emmy, huwag. Madilim na, di ba? Huminto si Emmy sa seryosong mukha ng kanyang ina. Hindi ito sa Pilipinas. Mapanganib maglakad mag-isa sa gabi rito. Ang salita ni Sarah,
ay nagpatama sa kanya sa katotohanan. Tumingin siya sa labas ng bintana, madilim ang kalye at kakaunti ang tao. Napagtanto niya na ang kaligtasan na normal sa Pilipinas ay wala rito. Kinaumagahan, pumunta sila sa convenience store kasama si Michael. Umaasa si Emmy sa convenience store sa Pilipinas. Ngunit ang nasa harap niya ay mga shelf na punong-puno ng snack food at soda. Walang sariwang pandesal o kakanin o mainit na siopaw tulad sa Pilipinas. Nang humingi siya ng gamit sa banyo, may sign na nagsasabing para lamang sa customer at nakalock. Ang cashier ay nakaupo lang habang naglalaro ng cellphone at hindi man lang bumati ng may customer na dumating. Ilang araw lang ang nakalipas, normal sa kanya ang convenience store sa Pilipinas na bukas 24,007, kumpleto at may magalang na serbisyo. Pag-uwi, nahihirapan si Sarah na magluto ng pagkain Pinoy, walang mabiling toyo o patis sa kalapit na supermarket. Kailangan pa nilang magmaneho ng 30 minuto papunta sa isang Asian store. Ang inihanda sa hapunan ay pizza at french fries. Napagtanto ni Emmy kung gaano karangya ang balanseng pagkain na kinakain niya araw-araw sa Pilipinas. Tahimik na nagdasal si Emmy bago kumain, ngunit nagsimula na ang kanyang mga magulang. Ang kaugaliang pagpapasalamat sa pagkain ay wala na sa bahay na ito. Ang unang araw niya sa Riverside High School ay Lunes ng umaga. Pagpasok sa gate, napansin niya na may nakalagay na metal detector. Tinitingnan ng security guard ang bawat estudyante at sinisigurong walang nakatago sa bag. Hindi ito nakita ni Emmy sa Mabuhay Academy at naramdaman niya ang kaba. Walang morning greetings, walang sharing ng plano para sa araw na iyon at walang announcements sa buong klase tulad sa Pilipinas. Naalala niya ang morning assembly sa Mabuhay Academy kung saan nagtitipon ang buong klase at sinisimulan ang araw ng magkasama. Ang mainit na atmosphere na iyon ay wala rito. Bago magsimula ang unang class, biglang tumunog ang isang napakalakas na alarm. Akala ni Emmy ay sunog, ngunit ang mga estudyante sa paligid niya ay sanay at sabay-sabay na kumilos. Mabilis na kinandado ng guro ang pinto at ibinaba ang mga blind ng bintana. Ang lahat ay umupo sa tabi ng pader at tahimik na sumunod sa mahigpit na boses ng guro. Nagsiksikan ang mga estudyante sa sulok ng silid. Namatay ang ilaw at naging madilim ang silid-aralan. Sa ganap na katahimikan, malakas ang tibok ng puso ni Emmy. Ang estudyanteng katabi niya ay bumulong. Ito ay active shooter drill. Inabot ng ilang segundo bago niya naintindihan ang kahulugan nito, isang drill para sa pag-atake ng isang tao na may baril sa paaralan. Sa Pilipinas, nagpa-practice sila para sa lindol at sunog, ngunit dito, nagpa-practice sila para protektahan ang sarili mula sa ibang tao. Nanginginig ang kamay ni Emmy sa dilim. Pagkalipas ng 10 minuto, nag-anunsyo na tapos na ang drill at nagpatuloy ang klase na parang walang nangyari. Ngunit hindi na nawala ang kaba ni Emmy. Oras ng tanghalian. Nakatayo lang si Emmy sa pasukan ng cafeteria. Pizza, hamburger, fried chicken, french fries. Halos walang makitang gulay at ang mga dessert ay punong-puno ng asukal. Ito ba ang araw-araw na tanghalian? Hindi makapaniwala si Emmy. Kumuha siya ng tray, pumila at pinili ang gusto niya. Pagkatapos ay nagbayad. Bit-bit ang tray na may pagkain. Naghanap siya ng upuan. Mabilis na napansin ni Emmy na may malinaw na social hierarchy sa cafeteria. Ang popular group ay nasa pinakamagandang lugar sa tabi ng bintana. Ang mga athlete ay nasa malaking mesa sa gitna. Ang mga bagong estudyante o introvert ay nakalagay sa sulok. Wala siyang kinausap at umupo sa isang bakanteng upuan sa tabi. Bago siya kumain, nagdikit siya ng kamay para magdasal, isang kaugalian. Pagpapasalamat sa pagkain, tahimik niyang bulong. Narinig ito ng isang babae na nakaupo sa tapat niya. Anong ginagawa mo? Nagdadasal? Tinignan siya ng kakaiba at namula ang mukha ni Emmy. Sinubukan niyang ipaliwanag na kaugalian iyon sa Pilipinas, ngunit nawalan na ng interes ang kausap niya. Ang kultura ng pagpapahayag ng pasasalamat sa pagkain na normal sa Pilipinas ay nakikita ritong kakaiba. Pagkatapos ng klase, napansin ni Emmy ang mga basura na nakakalat sa sahig ng silid-aralan, bote, balat ng snack, papel. Reflexively, yumuko siya para pulutin iyon at tumawa ang isang lalaki na dumaan. Anong ginagawa mo?
Trabaho yan ng janitor. Tumawa rin ang mga estudyante sa paligid. Inihagis ni Emmy ang basura sa trash can, ngunit mabigat ang kanyang loob. Sa Mabuhay Academy, nagtutulungan ang buong klase sa paglilinis. Ang lugar na ginagamit nila ay lilinisin nila. Ang normal na kaugalian na iyon ay hindi gumagana rito. Pagkatapos ng klase, nagtungo si Emmy sa gymnasium para manood ng dance club. Gusto niyang ipagpatuloy ang pagsasayaw na araw-araw niyang ginagawa kasama si Maya sa Pilipinas. Ngunit pinigilan siya ng coach sa pasukan ng gym. Kung gusto mong sumali, sa susunod na buwan pa ang audition. Audition. Naguluhan si Emmy. Pwede bang manood lang? Umiling ang coach sa pakiusap ni Emmy. Ang club namin ay competitive team, kaya piling tao lang ang pwedeng makapasok. Ang dance club sa Mabuhay Academy ay nag-iimbita ng kahit sino, beginner man o experienced. Nagtutulungan at nag-uugnayan sila sa isa't isa. Dito, kung wala kang talent, hindi ka makakasali. Habang naghihintay ng bus, tinitingnan ni Emmy ang bulletin board ng paaralan. Ang lost and found ay may mga notebook at pen na may mga petsa pa noong nakaraang linggo. Sa Pilipinas, mabilis na naibabalik ang mga nawawala sa may-ari. Dito, parang walang nagmamalasakit. Dumating ang bus ng 15 minutong huli. Ang schedule ay parang walang halaga at walang humingi ng paumanhin ang driver. Pagpasok sa bus, may mga estudyanteng may malakas na music at may mga basura sa sahig. Umupo siya at may sapatos sa likod ng seat sa harap niya. Naramdaman niya kung gaano ka-espesyal ang kalinisan at katahimikan ng tren sa Maynila. Noong gabing iyon, mag-isa si Emmy sa kanyang kuwarto at tinititigan ang litrato ni Maya at Leah. Sa isang araw lang, naramdaman niya ang napakalaking pagkakaiba ng Pilipinas at Amerika. Safety, kalinisan, kaayusan, pagtutulungan, at pagmamalasakit. Ang mga bagay na normal sa Pilipinas ay hindi normal dito. Pilit niyang pinipigilan ang luha habang nagkukumot. Ang katotohanan na kailangan niyang pumunta ulit sa paaralang iyon bukas ay mabigat sa kanyang dibdib. Habang nagpapatuloy ang kanyang buhay sa paaralan, nagdurusa si Emmy sa maliliit na pagkakaiba araw-araw. Ang pagkain sa cafeteria ay malayo sa balanseng nutrisyon. Lunes, pizza at fries. Martes, hamburger at fries. Miyerkules, chicken nuggets at fries. Konting lettuce lang ang gulay at canned fruits ang dessert. Isang araw, kumakain si Emmy mag-isa sa mesa, bit-bit ang kanyang tray. Sa paligid, nag-iingay ang mga grupo ng estudyante, ngunit walang lumalapit kay Emmy. Sa Pilipinas, magkakasabay na kumakain ang buong klase sa silid-aralan, pinagsasama ang mga mesa at nagkukuwentuhan habang pinapakita ang kani-kanilang baon. Walang ganoong init dito. Minsan, may isang buntis na sumakay sa bus, ngunit walang nagbigay ng upuan. Tumayo si Emmy at sinabi, "Sige po." Nagulat ang buntis at nagpasalamat. Sa Pilipinas, normal na sabay-sabay na tumayo ang maraming tao para bigyan ng upuan ang matatanda o buntis. Dito, ang pagbibigay ng upuan ay desisyon ng individual. Walang sense of community na nag-uudyok sa iyo na magbigay. Tuwing weekend, sinusubukan ni Sarah na magluto ng pagkain Pinoy, ngunit dahil walang bigas Pilipino, ginagamit niya ang bigas Amerikano. Ang sinaing ay dry at malayo sa malambot na kanin na kinakain niya sa Pilipinas. Sa kanyang puso, namimiss niya ang pagkain Pinoy. Sa isang class, nagkaroon ng group discussion. Nag-utos ang guro na gumawa ng grupo na may 4 na miyembro at mabilis na nagsama-sama ang magkakaibigan. Si Emmy lang ang naiwan at napilitang sumama sa huling grupo. Sa simula ng discussion, binaliwala siya ng 3. Nang subukan ni Emmy na magbigay ng opinyon, ang reaksyon ay, "Ha? Ano?" na may pagkadismaya. Sa Mabuhay Academy, may atmosphere na kinakailangan nilang pakinggan ang opinyon ng lahat. Dito, naramdaman niya na istorbo siya. Sinubukan niyang humingi ng payo sa counselor, si Mr. Johnson. Ngunit sa reception, tinanong siya, "May appointment ka ba? Puno na kami ngayong linggo. May bakante sa susunod na Miyerkules." Kailangan niyang maghintay ng 1 linggo. Sa Mabuhay Academy, laging handang makinig sa kanya ang advisor niya, si G. Reyes. Kung pupunta ka sa faculty room pagkatapos ng klase, laging may oras para sa kanya. Dito, hindi siya matutulungan kaagad,
kapag kailangan niya ng tulong, ang pag-iisa ni Emmy sa paaralan ay lalo pang lumala. Sa lunch break, kumakain si Emmy mag-isa nang may dumaan na ilang babae malapit sa mesa niya. Siya, yung laging mag-isa, di ba? Narinig ko galing daw siya sa Pilipinas. Gumagawa raw ng kakaibang pagbati. Narinig niya ang tawanan. Nagkunwari si Emmy na hindi niya narinig at tinitigan ang pizza sa tray niya, ngunit malakas ang tibok ng puso niya at nanginginig ang kanyang mga kamay. Kinabukasan, nang dumaan siya sa guro sa hallway, reflexively siyang huminto at nagmanupo. Sa Pilipinas, normal na bumati at magbigay galang sa guro o nakatatanda. Ngunit tumawa ang mga estudyanteng nakakita nito. Tingnan mo yung pagbati niya. Hindi naman siya Pilipino. Anong ginagawa niya? Namula ang mukha ni Emmy at mabilis siyang umalis sa lugar. Pagkatapos ng klase, nang buksan niya ang kanyang locker, may nakitang papel sa loob. Bumalik ka sa Pilipinas. Isang linya lang ang mensahe, ngunit tumama ito ng malalim sa puso ni Emmy. Nanginginig ang kamay niya habang kinuyom ang papel. Noong gabing iyon, binuksan ni Emmy ang social media at nakita niya ang post tungkol sa kanya. Ang kakaibang transfer student sa Riverside. Laging ginagaya ang mga Pilipino, nakakatawa. May kasamang litrato ng sandali na nagmano po siya. Ang comment section ay punong-puno ng masasakit na salita. Ang creepy talaga, bakit pa siya pumunta sa Amerika? Gusto niyang maging Pilipino? Hindi niya kaya. Tumulo ang luha at nabasa ang screen. Mula kinabukasan, napansin ni Emmy na lalong lumamig ang tingin ng kanyang mga kaklase. Walang bumabati sa kanya sa hallway. Pagpasok niya sa silid-aralan, tumitigil ang bulungan at sabay-sabay siyang tinititigan at pag-upo niya, magsisimula ulit sila ng kuwentuhan. Napagtanto ni Emmy na ganap siyang isolated sa PE class nang maghati sila ng team para sa basketball. Si Emmy ang huling hindi napili. Nagpili ang mga captain ng mga miyembro sunod-sunod, ngunit hindi tinawag ang pangalan ni Emmy. Sa huli, napilitan siyang sumali sa team na may kulang. Sa simula ng laro, walang nagpapasa sa kanya ng bola. Kahit itinaas niya ang kamay para humingi ng pass, binaliwala siya. Nalaman niya kung gaano kasakit ang tratuhin na parang wala siya. Sa daan pauwi noong araw na iyon, mag-isa si Emmy na nakaupo sa bus stop bench. Naiisip niya sina Maya at Leah sa Pilipinas. Nagsasanay kaya sila ngayon sa dance club? Ang Mabuhay Academy, kung saan wala siya, ay patuloy na umiikot ng walang pagbabago. Tanging ako lang ang naiwan sa malamig na lugar na ito. Gusto niyang umiyak at pilit niya itong pinigilan. Ngunit sa kanyang puso, gusto niyang sumigaw. Gusto kong bumalik sa Pilipinas. Iyon lang ang pumupuno sa kanyang puso. Pagkalipas ng 3 buwan, simula nang bumalik sila, nagsimula nang mag-absent si Emmy sa paaralan. Sa una, dahilan niya ang sakit ng ulo o tiyan, ngunit kalaunan, hindi na siya nagbigay ng dahilan. Sa umaga, kakatok si Sarah sa pinto ng kwarto niya, ngunit walang sumasagot. Emmy, hindi ka papasok? Sa ilalim ng kumot, sumagot lang si Emmy ng, hindi ko kaya. Ang kurtina sa kwarto ay laging sarado at madilim ang espasyo kahit araw. Nakahiga si Emmy sa kama, nakabukas ang laptop at patuloy na nanonood ng mga vlog at shows sa Pilipinas. Ang mga kalye ng Makati, ang mga tanawin noong tag-araw, ang documentary tungkol sa araw-araw na buhay ng mga estudyanteng Pinoy. Sa tuwing makikita niya ang malinis na lungsod, ang maayos na tren, ang mga estudyanteng nakauniporme, sumisikip ang kanyang dibdib. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang social media ni Maya at Leah at umiiyak sa mga larawan nila na masayang nag-aaral. Napansin ni Sarah ang pagbabago sa kanyang anak. Ang masigla at aktibong si Emmy ay parang ibang tao na. Kumakain siya mag-isa sa kwarto at halos walang pakikipag-usap sa pamilya. Si Sarah mismo ay nami-miss ang buhay sa Pilipinas. Ang mainit na pakikipag-ugnayan sa mga kapitbahay, ang magagalang na salita, ang maayos na lipunan. Ang mga araw na nakikipagpalitan sila ng pagbati sa mga kapitbahay at nagkukuwentuhan tungkol sa panahon tuwing nagtatapon ng basura. Lahat ng iyon ay malayo ng nakaraan. Sa gabi, pagkatapos matulog ni Emmy, mag-isa si Sarah na nakaupo sa kusina, binuksan ang kanyang aklat sa Tagalog. Ayaw niyang makalimutan ang Tagalog na natutunan niya at may pag-asa siyang makakabalik sila sa Pilipinas balang araw.
Sa refrigerator ay may toyo at patis na hirap niyang makuha. Ang pagsisikap ni Sarah na magluto ng pagkain Pinoy ay pagpapakita ng kanyang pagmamahal sa Pilipinas. Si Michael ay abala sa kanyang trabaho. Ang bagong project sa headquarters ay maayos at may usap-usapan na promotion. Alam niya na absent si Emmy sa paaralan, ngunit optimistic siyang panandalian lang ito. Umuwi siya ng gabi at umalis ng maaga, kaya nababawasan ang oras na kasama niya ang pamilya. Isang gabi, kinausap ni Sarah si Michael tungkol sa kalagayan ng anak nila. Isang buwan na siyang hindi pumapasok, Michael. Nakaupo si Michael sa sofa at sumagot siya ng pagod. Kailangan ng oras para umangkop sa bagong environment. Pero kung magpapatuloy ito, pinutol ni Michael ang sinabi ni Sarah. Masyado kang nag-aalala, Sarah. Masasanay siya. Sa kawalang pakialam niya, napakagatlabi si Sarah. Naririnig ni Sarah ang iyak ni Emmy sa kanyang kuwarto. Tumayo siya sa harap ng pinto at ilang beses na sinubukan kumatok, ngunit hindi niya nagawa. Dahil namimiss din niya ang Pilipinas, wala siyang mahanap na salita para aliwin ang anak niya. Tuwing weekend, naglalaro si Michael ng golf. Sabi niya ay pakikisama sa mga boss niya at umalis siya ng maaga. Ang naiwan sa bahay ay si Sarah at Emmy sa kani-kanilang kwarto. Noong nasa Pilipinas sila, madalas silang lumabas na 3 tuwing weekend. Mga biyahe sa Tagaytay, museum, art galleries at masasarap na restaurant. Naramdaman ni Sarah na hindi na babalik ang mga masasayang oras na iyon. Isang araw, tumayo si Sarah sa harap ng kwarto ni Emmy. Naririnig niya ang tunog ng Filipino video na umaagos sa loob. Mama, anong lunch natin ngayon? Sinigang. Ang masiglang boses ng mga bata ay narinig sa pinto. May luha sa mata ni Sarah. Sa wakas, dumating ang araw na iyon. Oras ng hapunan. Bihirang magkasama ang 3 sa mesa at may matinding katahimikan. Ibinaba ni Michael ang fork niya at nagsalita. Emmy, hanggang kailan ka absent sa paaralan? Nakayuko si Emmy at hindi sumagot. Mahigit 1 buwan na, ha? Kung magpapatuloy ito, hindi ka magiging graduate. Unti-unting lumakas ang boses ni Michael. Sagutin mo ako, Emmy. Nanginginig si Emmy. Hindi ko kaya. Mahinang boses ang narinig. Hindi mo kaya? Bakit? Kasi hindi iyon ang lugar ko. Tumingala si Emmy. Punong-puno ng luha ang kanyang mga mata. Doon ako lumaki sa Pilipinas. Ang Pilipinas ang lugar ko. Tumayo si Michael. Huwag kang mag-arte. Amerikana ka, di ba? Hindi, sumigaw si Emmy. 8 taon kaming tumira doon. Hindi trabaho lang yon. Nagpapakabata ka lang. Tanggapin mo ang katotohanan. Ang salita ni Michael ay nagdulot ng malalim na sakit sa puso ni Emmy. Hindi ko matatanggap. Gusto kong bumalik sa Pilipinas. Umiyak si Emmy at tumakbo pabalik sa kanyang kwarto. Ang malakas na pagsara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Tahimik na tumayo si Sarah at tinitigan si Michael. Hindi mo naiintindihan ano? Ano? Sa tanong ni Michael, huminga ng malalim si Sarah at sa wakas, sinabi niya ang matagal na niyang pinipigilan. Gusto ko ring bumalik sa Pilipinas. Natigilan si Michael. Anong sinasabi mo, Sarah? Totoo yon. Araw-araw, iniisip ko ang Pilipinas. Ang mainit na lipunan. Ang mababait na tao, ang ligtas na lungsod, may luha sa mata ni Sarah. Dito, hindi ako makatulog ng payapa sa gabi. Binubuli ang anak ko sa paaralan. At isolated tayo. Panandalian lang yan. Masasanay ka rin. Umiling si Sarah sa sinabi ni Michael. Ayoko nang masanay. Ang inaatupag mo lang ay trabaho at hindi mo tinitingnan ang pamilya. Nanginginig ang boses ni Sarah. Nagdurusa ang anak natin. At wala kang ginagawa. Kung magpapatuloy ito, masisira si Emmy. OA ka, malamig na sabi ni Michael. Hindi ako OA, sumigaw si Sarah. Isang mabigat na katahimikan ang bumaba sa pagitan nilang dalawa. Noong gabing iyon, nakaupo si Emmy sa kama. Naririnig niya ang pag-aaway ng kanyang mga magulang sa pader. Dahil sa akin, nasisira ang pamilya. Hindi niya na alam kung ano ang gagawin. Ang pag-asam na makabalik sa Pilipinas at ang guilt na nagdudulot siya ng problema sa pamilya, sa gitna ng kawalang pag-asa, nanginginig ang katawan ni Emmy. Kinabukasan, sa wakas ay nagkaroon sila ng appointment kay Mr. Johnson, ang counselor.
Sinamahan si Emmy ni Sarah sa paaralan at umupo si Emmy sa silya sa counseling room. Si Mr. Johnson ay nagtanong habang tinitingnan ang kanyang file. Ano ang dahilan kung bakit hindi ka makapag-angkop sa paaralan? Mga tanong ayon sa manual. Nagkuwento si Emmy tungkol sa buhay niya sa Pilipinas, ang pamamaalam sa kanyang mga kaibigan at ang pag-iisa niya rito. Ngunit walang emosyon ang reaksyon ni Mr. Johnson. Normal lang na maguluhan sa pagkakaiba ng kultura. Maaayos din yan ng oras. Pagkatapos ay nagbigay siya ng ilang pamphlet. Basahin mo ito at subukan ang mga paraan para mag-relax. Ang 30 minutong meeting ay nagtapos na. Walang nakarinig sa sigaw ng puso ni Emmy. Pag-uwi, nagkulong ulit si Emmy sa kanyang kuwarto. Wala nang tutulong sa akin. Paano na ako mabubuhay? Imposible na bang bumalik sa Pilipinas? Sa bingit ng kawalang pag-asa, nanginginig si Emmy. Ang pamilya Thompson ay nasa krisis. Habang nagpapatuloy ang kawalang pag-asa, isang notification ang dumating sa smartphone ni Emmy. Isang mensahe mula kay Maya. Emmy, kumusta ka? Nagpapadala ako ng video. Nang buksan niya ang file, ang nakita niya sa screen ay ang pamilyar na silid-aralan, ang practice room ng dance club ng Mabuhay Academy. Nakatayo sina Maya at Leah sa harap ng kamera. Emmy, kumusta? Ang masiglang boses ni Maya ay narinig sa smartphone. Nag-alala kami sa iyo. Ngumiti rin si Leah. Sa init ng dalawa na naramdaman niya sa screen, umapaw ang luha sa mata ni Emmy. Alam mo, sa susunod na buwan, magpe-perform kami sa pista ng paaralan. Excited na nagsalita si Maya. Ang buong club ay aakyat sa malaking stage. Naalala mo yung kanta na sinayaw natin last year? Sasayawin namin ulit yun. Nagbago ang screen at ipinakita ang mga miyembro ng dance club na nagpa-practice. Seryoso ang mukha ng lahat habang chine-check ang choreography. Wala silang pinagbago mula noong nandoon pa si Emmy. Pero tahimik na nagsalita si Leah. Kulang kami kapag wala ka. Ipinakita ulit ng camera sina Maya at Leah. Kaya pakiusap Emmy, sasayaw ka ba ulit kasama namin? Tinitigan ni Maya si Emmy sa screen ng seryoso. Gusto naming pumunta ka sa pista. Gusto naming sumayaw ulit tayong magkakasama. Nagbago ang screen at ipinakita si G. Reyes. Emmy, kumusta ka? Ang mapagmahal ng ngiti ng guro niya. Namimiss ka ng klase. Excited kami sa pista at naghihintay kami sa pagbabalik mo. Hindi na napigilan ni Emmy ang pag-iyak sa sinabi ni G. Reyes. Ipinakita ng video ang iba't ibang eksena sa paaralan. Oras ng paglilinis, nagtutulungan ang mga kaklase sa paglilinis ng sahig. Morning assembly, sabay-sabay silang bumabati ng magandang umaga. Ang mainit na araw-araw na buhay na normal sa tingin ni Emmy. Emmy, naghihintay kami. Huling sinabi ni Maya. Magkaibigan tayo habang buhay, tumango si Leah. Hindi yan magbabago kahit may distansya. Gusto naming tumawa ulit tayong magkakasama. Makakapunta ka ba? Nagtapos ang video at naging madilim ang screen. Hawak ni Emmy ang smartphone na nanginginig. Paulit-ulit niyang pinanood ang video, ang ngiti ni Maya, ang mapagmahal na mata ni Leah, ang mainit na salita ni G. Reyes, ang pamilyar na silid-aralan. Lahat ay nagpagalaw sa puso ni Emmy. Noong gabing iyon, matagal nang hindi niya ginawa, binuksan ni Emmy ang pinto ng kanyang kwarto. Sa sala, nanonood sina Sarah at Michael ng TV. Papa, Mama, lumingon ang dalawa sa boses ni Emmy. Nagulat si Sarah na makita ang kanyang anak na lumabas sa kwarto. May gusto akong sabihin. Huminga ng malalim si Emmy at nagdesisyon. Pakiusap, papuntahin niyo ako sa Pilipinas. Bumigat ang atmosphere sa sala. Nagsalubong ang kilay ni Michael. Nagsisimula ka na naman. Pakiusap, pakinggan niyo ako. Pilit na nagpatuloy si Emmy. Nag-contact sa akin, sina Maya at Leah. Sasayaw sila sa pista ng paaralan sa susunod na buwan. At sa malamig na reaksyon ni Michael, hindi nakasagot si Emmy. Tumayo si Sarah. Michael, pakinggan natin siya. May malakas na determinasyon sa mata ni Sarah habang tinititigan ng asawa. Emmy, magpatuloy ka. Sa mapagmahal na salita ng kanyang ina, nagkaroon ng lakas ng loob si Emmy. Gusto nilang sumayaw ako kasama nila. Gusto nilang pumunta ako sa pista. Hindi pwede, matigas na sabi ni Michael. May obligasyon kang pumasok sa paaralan dito. Pero hindi na ako makakabalik sa paaralan, nanginginig ang boses ni Emmy. Wala akong lugar dito.
Pero sa Pilipinas, may mga taong naghihintay sa akin. Gusto ko siyang payagan, tinitigan ni Sarah ang asawa. Kailangan ni Emmy ang Pilipinas. Sarah, anong sinasabi mo? Tayo ay pamilya. Dapat tayong magkasama. Kaya nga, kung pababayaan natin siya, masisira si Emmy. Hindi ba't dapat tulungan natin ang anak natin bilang pamilya? Tumahimik si Michael. 10 araw lang, Papa. Pakiusap, nagsumamo si Emmy. Pista ng paaralan. Gusto kong sumali. Pakiusap. Nang makita niya si Emmy na umiiyak habang nakayuko, lumambot ang mukha ni Michael. Sasama ako, deklara ni Sarah. Hindi ko siya papayagang pumunta mag-isa. Sarah, ikaw. Pinutol ni Sarah ang salita ni Michael. Nagdesisyon ako. Gagawin ko ang kaya ko para sa anak ko. Ang malakas na determinasyon ng ina ay umalingaw-ngaw sa sala. Isang mahabang katahimikan ang bumaba. Nakatingin si Michael sa labas ng bintana. Trabaho, karera, at pamilya. Iba't ibang isip ang naghalo-halo sa kanyang ulo. 10 araw lang, sa wakas, ay nagsalita si Michael. Wala nang higit pa riyan. Nagningning ang mukha ni Emmy. Talaga po? Pero may kondisyon. Nagpatuloy si Michael ng seryoso. Pagbalik mo, pumasok ka ng maayos sa paaralan. Makakapangako ka ba? Malakas na tumango si Emmy. Nangangako po. Niyakap ni Sarah si Emmy. Magaling, Emmy. Sa init ng kanyang ina, naramdaman ni Emmy ang kapayapaan pagkatapos ng matagal na panahon. Isang sandali na, ang isang maliit na ilaw ay pumasok sa kadiliman. Kinabukasan, si Michael ang unang nagising, maaga pa. Nakaupo siya sa kanyang opisina, tinitingnan ang screen ng computer. Tiningnan niya ang calendar ng kumpanya, may mahalagang meeting sa susunod na buwan. Paano magpapatuloy ang project habang wala siya? Ano ang sasabihin niya sa boss niya? Ang kahulugan ng pag-absent ng 10 araw sa crucial na panahon ng kanyang career. Ngunit kasabay nito, hindi niya maalis sa isip ang mukha ng anak niya kagabi. Ilang buwan na ba? Mula noong huli niyang nakita ang ganoong nagniningning na mata, ang anak na nagkukulong, umiiyak, at nawawalan ng pag-asa ay ngayon ay humarap na sa mundo. Baka may kahulugan ang desisyon na ito. Bumuntong hininga ng malalim si Michael. Tama ba ang desisyon niya bilang isang ama? Makakatulong ba talaga kay Emmy ang pumunta sa Pilipinas? Hindi ba't ito ay panandaliang pagtakas lang? Iba't ibang tanong ang pumuno sa kanyang isip. Oras ng almusal. Bihira na namang nagkasama ang 3 miyembro ng pamilya. Iba ang mukha ni Emmy kaysa dati. Salamat po, Papa. Sa taos-pusong pasasalamat ng anak niya, mahinang tumango si Michael. Tuparin mo ang pangako mo. Opo, tiyak na tutuparin ko. Sa malakas na sagot ni Emmy, nagkaroon ng komplikadong damdamin si Michael. Mula noong araw na iyon, nagbago ang buhay ni Emmy. Binuksan ang kurtina sa kwarto at sa wakas ay pumasok ang sikat ng araw. Paulit-ulit niyang pinapanood ang practice video na ipinadala ni Maya. Sa screen, ipinakita ang mga miyembro ng dance club na maingat na nagpapaliwanag ng choreography. Dito, itaas mo ang kamay at maghintay ng 2 count. Naririnig ang boses ni Maya. Makakasabay ka ba, Emmy? Kung hindi mo maintindihan, kontak mo lang kami. Ang mapagmahal na salita ni Leah ay dumating sa screen. Nagsimulang sumayaw si Emmy sa harap ng salamin sa kwarto. Noong una, magalaw ang kilos niya, ngunit unti-unting naalala ng katawan niya. Malaki ang epekto ng break ng 1 taon, ngunit ang passion niya sa pagsasayaw ang nagpagalaw sa kanya. May ngiti sa mukha ni Emmy habang nagpa-practice at pinagpapawisan. Nag-video call siya kina Maya at Leah. Iyan na ang tamang galaw. Habaan mo pa ang braso mo. Nagbigay ng instruction si Maya sa screen. Huwag kang magmadali. May 1 buwan ka pa. Pinatibay siya ni Leah. Sa kabilang screen, nandoon ang mga kaibigan niya sa Pilipinas na namimiss niya. Nagbago rin si Sarah. Kinuha niya ang aklat sa Tagalog na nakatago sa drawer at nagsimulang mag-aral araw-araw. Sa kusina, nagluluto siya habang tinitingnan ang recipe ng pagkain Pinoy. Paano gumawa ng sinigang, paano magbalot ng suman, paano magluto ng adobong manok, isa-isa niyang naalala ang mga natutunan niya sa Pilipinas. Emmy, tikman mo to. Masayang kinain ni Emmy ang lutuin ni Sarah. Ang sarap, lasa ng Pilipinas. Masaya rin si Sarah na makita ang masayang mukha ng anak niya. Tahimik na pinanood ni Michael ang pagbabago.
Kahit umuwi siya ng gabi, naririnig niya ang musika mula sa kwarto ni Emmy. Nagsasanay siya ng sayaw. Sa sala, nagre-review si Sarah ng mga salita sa Tagalog. Unti-unting umuusad ang pamilya. Isang gabi, dumaan si Michael sa kwarto ni Emmy. Sa siwang ng pinto, nakita niya ang anak niya na seryosong sumasayaw sa harap ng salamin. Nagpapawis siya at inuulit ang parehong galaw. Tumigil si Michael nang makita ang pagsisikap niya. Seryoso siya. Gaano kahalaga kay Emmy ang bumalik sa Pilipinas? Naintindihan ni Michael ang tindi ng damdamin niya sa unang pagkakataon, 3 araw bago ang pag-alis. Nag-usap si Michael at ang kanyang boss sa office. Gusto ko sanang humingi ng 10 araw na leave dahil sa pamilya. Nagulat ang boss, ngunit tumango nang makita ang seryosong mukha ni Michael. Naiintindihan ko, mahalaga ang pamilya. Yumuko ng malalim si Michael sa salita niya. Noong bisperas ng pag-alis, may pambihirang katahimikan sa sala ng pamilya Thompson. Nag-iimpake si Emmy ng mga gamit sa kanyang maleta. Hindi na niya masusuot ang kanyang uniforme, ngunit isasama niya ang kanyang dance shoes. Ang umaga ng pag-alis ay maaraw. Habang papunta sa Columbus Airport, nakatingin si Emmy sa labas ng bintana. Naalala niya ang parehong daan na dinaanan niya ilang buwan na ang nakalipas sa gitna ng kawalang pag-asa, ngunit iba ngayon. Ang puso niya ay nakatutok sa Pilipinas. Ilang sandali bago mag-anunsyo ng boarding, malakas na nag-vibrate ang smartphone ni Michael. Ang pangalan ng boss niya ang nakita sa screen. Pasensya na, sagutin ko lang. Lumayo si Michael at sinagot ang telepono. Pagkaraan ng ilang minuto, bumalik si Michael na may malungkot na mukha. May malaking system trouble na nangyari. Kailangan kong bumalik sa company ngayon. May pagkadismaya sa boses ni Michael. Lalong nalungkot ang mukha ni Emmy. Paumanhin, Emmy. Pero okay lang. Inilagay ni Michael ang kamay niya sa balikat ng anak niya. Aayusin ko to at susunod ako. Hahabol ako sa pista ng paaralan. Talaga po? Nangangako ako. Malakas na tumango si Michael. Magpadala ka ng maraming video. Gusto kong makita ang kalagayan ninyo. Nag-anunsyo ulit ng boarding. Ingat kayo, niyakap ni Michael ang dalawa. Patuloy niyang tinitingnan ang likod ng dalawa habang papunta sila sa boarding gate. Inuna ko ang trabaho at karera. Ngunit ngayon, unti-unti niyang nauunawaan kung ano ang pinakamahalaga, ang kaligayahan ng pamilya. Mayroon pa bang mas mahalaga kaysa rito? Nang lumipad ang eroplano, tiningnan ni Emmy ang lupa mula sa bintana, ang lumiliit na bayan ng Columbus. At sa harap niya, ang karagatang Pasipiko. Sa kabilang dulo, nandoon ang Pilipinas. Naghihintay sina Maya at Leah. Nandoon ang Mabuhay Academy. Ang puso ni Emmy ay punong-puno ng pag-asa. Nagsimula ang mahabang labantama oras na flight. Pagbaba niya sa Naya, huminga ng malalim si Emmy. Iba ang hangin, iba ang amoy, at higit sa lahat, ang kalinisan. Ang sahig ay spotless, at ang banyo ay malinis. Ang mga inidoro ay maayos at may bidet. Ibang mundo ito kaysa sa Columbus Airport. Talaga nga, iba ang Pilipinas, nasabi ni Sarah nang may pag-iisip. Naintindihan niya na pareho sila ng nararamdaman ng kanyang ina. Paglabas sa arrival lobby, nakita niya ang dalawang pamilyar na mukha. Emmy, malakas na kumaway si Maya. Nakangiti rin si Leah sa tabi niya. Tumakbo si Emmy at niyakap ang dalawa. Na-miss ko kayo. Nagyakapan silang tatlo at matagal na hindi bumitaw. Hindi tumitigil ang luha. Talagang pumunta ka. Ang mapagmahal na boses ni Leah. Ate Sarah, hello. Magalang na bumati si Maya. Maya, Leah, salamat. Salamat sa pagsundo kay Emmy. May luha rin sa mata ni Sarah. Alam niya na ang dalawang ito ang nagligtas sa kanyang anak. Mula sa airport, sumakay sila sa tren patungo sa sentro ng lungsod. Sa platform, maayos na pumila ang mga pasahero. Pagdating ng tren, naghintay muna sila sa mga bababa bago sumakay. Tahimik sa loob at walang nagsasalita ng malakas. At umalis ito sa eksaktong oras. Ang galing talaga ng tren sa Pilipinas, humanga si Sarah. Ang kaayusan at disiplin na ito ang Pilipinas. Dumaan sila sa isang convenience store. Pagpasok sa store, napuno ang dibdib ni Emmy. Ang onigiri, sandwich at baon ay maayos na nakahanay. Mainit na siopaw, sariwang salad at seasonal dessert.
Ito, masayang kinuha ni Emmy ang mga produkto. Ang magalang na pagbati ng cashier, ang malinis na banyo, ang 24,007 na serbisyo. Lahat ng iyon ay ang mga bagay na nami-miss ni Emmy. Noong gabing iyon, habang naglalakad papunta sa hotel, sinabi ni Sarah, may babae na naglalakad mag-isa kahit gabi na. Oo, lampas na alas, 9 ng gabi, ngunit normal lang na naglalakad ang isang babae. Isang senaryo na hindi maiisip sa Columbus. Maliwanag ang mga poste ng ilaw at nagbibigay ng ilaw ang convenience store. May patrol ng pulis at may pakiramdam ng kaligtasan. Ang ligtas talaga ng Pilipinas, tumango si Emmy sa salita ni Sarah. Naintindihan niya kung gaano kahalaga ang kaligtasan na ito matapos siyang umuwi sa Amerika. Kinabukasan, pumunta sina Emmy at Sarah sa Mabuhay Academy. Ang daan mula sa station papunta sa paaralan ay pamilyar. Ang bakery sa kanto, ang maliit na parke, ang shopping street na laging dinadaanan niya. Walang nagbago, ang puso ni Emmy ay uminit. Pagpasok sa gate, sinalubong sila ng mga puno ng akasya. Naalala niya ang maraming litrato na kinunan niya kasama ang mga kaibigan niya sa ilalim ng puno na ito. Pagpasok sa building ng paaralan, naramdaman niya ang pamilyar na amoy. Lahat ay nagbalik sa alaala ni Emmy. Emmy, may ngiti na lumapit si G. Reyes. Sir, tumakbo si Emmy at nakipagkamay sa guro. Kumusta ka? Opo, kayo po. Wala po bang nagbago? Wala naman. Masaya ako na bumalik ka. Sa mainit na salita ni G. Reyes, gusto nang umiyak ni Emmy. Sa pagitan ng klase, tiningnan ni Emmy ang silid-aralan mula sa hallway, oras ng paglilinis. Ang mga estudyante ay nagtutulungan sa paglilinis ng silid-aralan gamit ang walis at basahan. Walang nag-utos sa kanila, nauunawaan nila ang kani-kanilang tungkulin. Ang kultura na ginagawa ng lahat ang paglilinis ng lugar na ginagamit ng lahat ay nandoon pa rin. Tumulo ang luha sa mata ni Emmy. Si Sarah, na nanonood sa silid-aralan, ay naantig din. Sa paaralan sa Amerika, ang janitor ang gumagawa ng lahat. Walang ginagawang paglilinis ang mga estudyante. Ngunit sa Pilipinas, ang mga bata mismo ang naglilinis at natututo ng responsibilidad. Naintindihan niya na ang pagkakaiba sa edukasyon na ito ang nagdudulot ng pagkakaiba sa buong lipunan. Sa hapon, nagtungo siya sa practice room ng dance club. Nagtipon na ang mga miyembro at nang makita nila si Emmy, naghiyawan sila. Emmy, welcome back. Na-miss ka namin. Sunod-sunod na bumati ang mga kaibigan niya. Niyakap ni Emmy ang bawat isa at ipinagdiwang ang kanilang muling pagkikita. Sige, mag-practice na tayo, sinabi ni Maya at binuksan ang musika. Ang pamilyar na kanta ay umagos at sabay-sabay na kumilos ang mga miyembro. Sumali si Emmy sa pila at nagsimulang sumayaw. Ngunit, kaagad siyang tinamaan ng katotohanan. Isang buwan siyang nag-practice mag-isa. Paulit-ulit niyang pinanood ang video at inalala ang choreography. Ngunit nang sumayaw siya kasama ang lahat, hindi siya makasabay. Wala sa rhythm, wala sa timing. Hindi gumagalaw ang katawan niya tulad ng gusto niya. Ang mga miyembro sa paligid niya ay perpektong sumasayaw. Magkasabay na galaw, magandang formation. Si Emmy lang ang nahuhuli. Lalo siyang kinabahan at lalong naging magalaw ang kilos niya. Tumigil ang musika at lumingon si Maya. Emmy, okay ka lang? Pasensya na. Medyo. Sumagot si Emmy habang humihinga. Malaki ang epekto ng break ng isang buwan, nag-aalalang sinabi ni Leah. Pero may isang linggo pa tayo. Magtulungan tayo. Nagpatuloy ang practice, ngunit hindi nawala ang kaba ni Emmy. Naistorbo ko ba sila? Bumababa ang standard dahil sa akin? Ang mga isip na iyon ay nagpabigat sa puso ni Emmy. Pagkatapos ng practice noong araw na iyon, nag-iisa si Emmy sa practice room. Tinitigan niya ang sarili sa salamin. Pinagpapawisan siya at hingal. Ngunit malayo pa sa perpekto ang galaw niya. Aabot kaya ako sa pista ng paaralan? Ang kaba ay sumisikip sa kanyang dibdib. Ang pangalawang araw ng practice ay mas mahirap. Nagsimula sila alas 9 ng umaga. Sa run-through, ilang beses na nadapa si Emmy. Mali ang timing ng turn, nahuhuli sa formation, hindi pantay ang taas ng jump. Ang mga miyembro sa paligid niya ay nagpakita ng magkasabay na galaw, ngunit siya lang ang iba. Pasensya na. Pakiulit, ilang beses na humingi ng paumanhin si Emmy, ang mga miyembro ay magiliw na nagsabi,
Okay lang, ngunit lalo siyang nahirapan sa kabaitan nila. Oras ng tanghalian, mag-isa si Emmy na nakaupo sa bench sa labas. Mayroon siyang kinakain na baon or sandwich, ngunit hindi niya maipasok sa lalamunan. Makakasali ba talaga ako sa pista? Hindi ba't magiging pabigat lang ako? Ang mga isip na iyon ay umikot sa kanyang ulo. Emmy. Lumingon siya at nakita niya si G. Reyes na nakatayo. Sir, tumabi sa kanya si G. Reyes. Napanood ko ang practice mo, nagsumikap ka. Pero hindi ko po nagagawa, yumuko si Emmy. Huwag kang magmadali, nag-break ka ng 1 buwan. Normal lang na hindi mo magawa sa una. Tumagos sa puso ni Emmy ang salita ng guro, pero naiistorbo ko ang lahat. Walang sino man ang nag-iisip na naiistorbo ka. Naghintay sila para makasayaw ulit kayo kasama ka. Ang mapagmahal na mata ni G. Reyes ay nakatingin kay Emmy. Pangatlong araw, sumasakit na ang katawan ni Emmy. Hindi niya magalaw ang braso at paa niya dahil sa muscle pain, pero nagpatuloy ang practice. Sa practice sa hapon, nadapa siya dahil sa sobrang pagod. Emmy, tumakbo si Maya. Okay ka lang? Huwag mong pilitin. Pasensya na. Magpapahinga lang ako. Sumandal si Emmy sa pader at ipinikit ang kanyang mga mata. Gusto nang tumulo ang luha, baka ito na ang limitasyon ko. Nang sandaling iyon, inabot ni Leah ang 1 bote ng tubig. Ito, uminom ka. Salamat. Dahan-dahang uminom si Emmy. Emmy, naalala mo ba? Noong competition last year, nadapa rin ako. Naalala ni Emmy ang nakaraan. Oo, nadapa si Leah habang nagpa-practice at nagtulungan sila. Noon, pinatibay mo ako, di ba? Sabi mo, siguradong sigurado kaya mo, Leah. Ngumiti si Leah. Ako naman ngayon ang magsasabi niyan. Siguradong sigurado kaya mo, Emmy. Ang salitang iyon ay nagpainit sa puso ni Emmy. Pang-4 na araw. Unti-unting nagbago. Nagsimulang maalala ng katawan niya ang choreography at nakakakilos na siya nang hindi niya iniisip. Naging tama na ang timing ng turn at smooth na ang formation. Magaling, Emmy. Ipagpatuloy mo. Nagbigay ng encouragement si Maya. Pagkatapos ng run-through, nagpalakpakan ang mga miyembro. Gumagaling ka na, konting-konti na lang, perpekto na. Ang cheer ng mga kaibigan niya ay nagbigay ng lakas kay Emmy. Pang-5 araw, sa unang pagkakataon, natapos ni Emmy ang pagsasayaw nang hindi tumitigil. Pagkatapos ng musika, nang gawin niya ang huling pose, sabay-sabay na naghiyawan ang lahat. Yehey! Niyakap ni Maya si Emmy. Perpekto, Emmy. Tumakbo rin si Leah. Umapaw ang luha ng kaligayahan sa mata ni Emmy. Nagawa ko, nakasayaw ako kasama sila. Gaano kahalaga ang pakiramdam na ito? Pagkatapos ng practice, seryosong sinabi ni Maya kay Emmy, bukas at sa susunod na araw, aayusin natin ang maliliit na detalye. Opo, malakas na tumango si Emmy. Wala nang pag-aalinlangan. Gagawa ako ng pinakamahusay na performance kasama ang mga kaibigan kong ito. Gagawin ko ang lahat ng pagsisikap para doon. Pang-6 na araw, inayos ang mga detalye. Ang angle ng kamay, ang direksyon ng tingin, ang ekspresyon ng mukha, isa-isa nilang sinuri. Mahigpit ang guidance ni Maya. Dito, ngumiti ka at tingnan ang audience. Mas bigyan mo pa ng focus ang dulo ng daliri mo. Paulit-ulit nilang inulit. Ngunit hindi na sumuko si Emmy. Naniniwala siya na ang practice na ito ang magdadala sa kanya sa performance. Sa break, lumapit ang isa sa mga miyembro. Emmy, ang galing mo talaga. Ilang araw lang, gumaling ka na ng ganito. Dahil sa inyo, taos-pusong sumagot si Emmy, hindi ko yan magagawa mag-isa. Ang pagkakaibigan nila ang sumusuporta kay Emmy. Pang-7 araw, dumating ang araw ng huling rehearsal. Mula umaga hanggang hapon, paulit-ulit silang nag-run through. Sinuri ang sound system, sinuri ang ilaw, ang huling adjustment ng posisyon. Ang lahat ay parang totoong performance. Nagsimula ang huling run-through. Umagos ang musika. Nagsimulang sumayaw si Emmy. Kusang gumagalaw ang katawan niya. Perpekto ang synchronization nila ng mga kaibigan niya. Turn, jump, formation, lahat ay maganda. At ang huling pose, huminto ang musika. Isang sandali ng katahimikan. Perpekto, sigaw ni Maya. Nagyakapan ang lahat at ipinagdiwang ang kanilang tagumpay. Umiyak din si Emmy habang niyayakap sila. Salamat sa inyo. Kami ang dapat magpasalamat, Emmy.
Sa sulok ng practice room, pinanood ni Sarah ang eksenang iyon. Ang anak niya ay masayang masaya. Ang kaligayahan ng pag-iisa ng puso sa mga kaibigan at pagtupad sa isang bagay. Hindi niya yan nakuha sa Amerika. May luha rin sa mata ni Sarah. Si G. Reyes ay nanonood din mula sa pasukan ng practice room. Ang dating malungkot na si Emmy ay ngayon ay nagniningning. Ang pagtutulungan, pag-uugnay at paglago nang magkasama ito ang layunin ng edukasyon sa Pilipinas. Naramdaman ni G. Reyes ang halaga nito ulit. Nang matapos ang practice sa hapon, nagtipon ang mga miyembro. Bukas na ang pista. Gawin natin ang pinakamahusay na performance. Sa sigaw ni Maya, sumagot ang lahat ng opo. Si Emmy ay nasa loob ng circle na iyon. Hindi bilang bisita, kundi bilang isang miyembro ng Mabuhay Academy Dance Club. Habang naglalakad pa uwi, sinabi ni Emmy kina Maya at Leah, "Salamat talaga. Kung wala kayo, wala ako rito." "Anong sinasabi mo?" Tumawa si Maya. "Magkaibigan tayo, di ba? Natural lang na tulungan ang kaibigan na may problema." Tumango si Leah. "Magkaibigan tayo habang buhay, Emmy." Ang salitang iyon ay tumatak ng malalim sa puso ni Emmy. Ito ang pagkakaibigan sa Pilipinas. Hindi superficial, kundi sincere. Ang relasyon na nag-uugnay sa iyo kapag may problema at nagbabahagi ng kaligayahan, ito ay nandoon. Sa gabi, sa kwarto ng hotel, nakaupo sina Sarah at Emmy at magkaharap. "Bukas, galingan mo, ha?" Mahinang sabi ni Sarah. "Opo, Mama, manood ka, ha?" "Oo, syempre. Magpapadala rin ako ng video sa papa mo." Naalala niya ang mukha ni Michael. Ano kaya ang ginagawa ni Papa ngayon sa Columbus? Abut-abutan ba siya sa trabaho? O iniisip niya ako? Ang pista ng paaralan bukas, isang araw na magbabago sa buhay ni Emmy ay malapit na. Ang umaga ng pista ng paaralan ay maaraw. Nagising si Emmy ng alas 5 ng umaga at tinitigan ang labas ng bintana. Maliwanag ang langit at walang ulap. Dumating na ang araw na ito. Nanginginig ang kanyang kamay sa kaba, ngunit may excitement din. "Kumain ka ng maayos, Emmy. Wala kang lakas niyan," ang mapagmahal na boses ng ina. Umupo si Emmy, ngunit kaunting toast at gatas lang ang naipasok niya. Pagdating sa paaralan, maraming estudyante at magulang na ang pumasok sa gate. Ang mga estudyanteng naghahanda ng mga booth. Ang mga miyembro ng cultural club na nagde-decorate. Ang student council na nagga-guide sa reception. Ang buong paaralan ay gumagalaw para sa iisang layunin. Ito mismo ang kultura ng paaralan sa Pilipinas. Ang puso ni Emmy ay punong-puno ng pagmamahal at kaligayahan. Sa dressing room ng club, naghahanda na ang mga miyembro. "Magandang umaga, Emmy," masiglang bati ni Maya. "Kinakabahan ka ba?" Seryosong tanong ni Leah. "Oo, sobra." Taos-pusong sumagot si Emmy. Pero excited din. Iba ang nakikita niya sa salamin kaysa noong isang linggo. May kumpiyansa sa kanyang mga mata at focused ang kanyang expression. Hindi na siya ang sarili niya na nasa kawalang pag-asa. Alas 1 hapon, nagtipon ang mga miyembro sa likod ng stage, ang huling check. "Magsama-sama tayo," tinipon ni Maya ang lahat. "Nagsumikap tayong lahat hanggang ngayon. Lalo na si Emmy. Gumaling siya ng ganito sa isang linggo lang." Tinitigan ng mga miyembro si Emmy. "Ngayon, magsaya tayo. Ipakita natin ang lahat ng kaya natin sa stage na yan." Pinagdikit ang lahat ng kamay at umalingaw-ngaw ang cheer sa likod ng stage. Sa audience, si Sarah ay nakaupo sa harap. Hawak ang smartphone, seryoso siyang nakatingin sa stage ng kinakabahan. Kailangan niyang i-record ng maayos ang pagsasayaw ng kanyang anak para ipakita kay Michael. At sa likod ng audience, mayroong isang lalaki. Si Michael. Sa katunayan, sumakay siya sa eroplano patungo sa Pilipinas kinagabihan. Inayos niya ang trabaho niya, yumuko sa boss niya at pumunta para manood sa pista ng kanyang anak. Hindi niya sinabi kay Sarah. Balak niyang sorpresahin ang anak niya, ngunit tahimik lang siyang nakaupo ngayon. Tumaas ang kurtina ng stage. Ang ilaw ay naging madilim at umagos ang musika. Nang lumiwanag ang spotlight sa stage, nandoon ang mga miyembro ng dance club na maayos na nakapila. Si Emmy ay nasa gitna. Sabay-sabay silang sumayaw sa beat ng musika. Perpektong synchronization, magkasabay na formation.
Nakangiti si Emmy habang sumasayaw. Wala nang kaba. Nagsasaya siya sa stage na ito kasama ang kanyang mga kaibigan. Turn, jump, formation. Lahat ay maganda, may palakpakan at hiyawan ang audience. Umiiyak si Sarah habang patuloy sa pagvideo. Tahimik na tinitigan ni Michael ang anak niya. Ang dating malungkot na anak niya ay ngayon ay nagniningning. Masayang-masaya siyang sumasayaw kasama ang kanyang mga kaibigan. Hindi niya ito nakita sa Columbus. Nang papalapit sa climax, umabot sa rurok ang musika, ang huling malaking galaw. Synchronized jump ng lahat. Tumalon si Emmy kasabay ng kanyang mga kaibigan at magandang lumapag at ang huling pose. Huminto ang musika at bumaba ang katahimikan. Pagkatapos ng isang sandali ng katahimikan, napuno ang venue ng malakas na palakpakan. May mga audience na standing ovation. Nagdikit ng kamay ang mga miyembro at yumuko ng malalim. Umiyak si Emmy sa tuwa. Pagbaba sa stage, niyakap siya nina Maya at Leah. Ang galing, perpekto, sunod-sunod na bumati ang ibang miyembro. Ang kaligayahan ng pagbabahagi ng tagumpay na ito sa lahat. Tumakbo si Sarah mula sa audience. Emmy, ang galing mo! Niyakap ng mag-ina ang isa't isa at sabay-sabay na umiyak. Nanood ka, Mama? Oo, syempre. Ni-record ko lahat. Ipinakita ni Sarah ang screen ng smartphone niya. Nang sandaling iyon, may boses na narinig sa likod nila. Ang galing mo, Emmy. Lumingon siya at nandoon si Michael. Papa, nawalan ng salita si Emmy sa gulat. Bakit ka nandito? Hindi ko maaaring palampasin ang big day ng anak ko, di ba? Ngumiti ng magiliw si Michael. Tumakbo si Emmy sa kanyang ama at niyakap siya. Salamat po sa pagpunta. Sa loob ng isang linggo, tinitingnan ni Michael ang mga litrato at video na ipinapadala ni Emmy ang practice, ang ngiti ng mga kaibigan, ang buhay sa Pilipinas. Lahat ay nagpakita ng masayang mukha ng anak niya. At ngayon, nakita niya mismo ang anak niya. Ang glow na iyon ay hindi niya nakita sa Columbus. Sa hapon, nang papalapit na ang pagtatapos ng pista ng paaralan, nagkaroon ng pagkakataon si Michael na makipag-usap kay G. Reyes, G. Thompson, napakabait na bata ni Emmy, mahinang sinabi ni G. Reyes. Dahil po sa inyo, yumuko si Michael. Hindi po. Dahil sa lakas ni Emmy, nagpatuloy ang guro. Pero may mga kaibigan siyang sumuporta sa kanya. Iyon ang nagpalakas sa kanya. Tumango si Michael. Ang edukasyon sa Pilipinas ay hindi lang individual growth ang mahalaga, kundi pati na rin ang cooperation. Hindi lang nag-iisa ang pagsisikap, kundi nagtutulungan at nag-uugnayan para lumago. Yan po ang edukasyon namin. Tumagos ang salita ni G. Reyes sa puso ni Michael. Noong gabing iyon, sa kuwarto ng hotel, magkaharap na nakaupo ang pamilya, nagsimulang magsalita si Michael. Emmy, may gusto akong sabihin. Tinitigan siya ng dalawa ng kinakabahan. Hihingi ako ng transfer sa company sa Pilipinas. Nanlaki ang mata ni na Emmy at Sarah. Talaga? Nagulat na tanong ni Sarah. Oo, naintindihan ko na kailangan ni Emmy ang environment na ito. Tinitigan ni Michael si Emmy. Ilang buwan na ba mula noong huli kong nakita ang ganoong kasayang mukha mo? Umapaw ang luha sa mata ni Emmy. Pero ang trabaho mo, Papa, may mas mahalaga kaysa sa trabaho, matapang na sinabi ni Michael. Ang kaligayahan ng pamilya. Baka huli na para malaman ko. Pero, umiyak din si Sarah. Gusto mo ring bumalik sa Pilipinas, di ba? Pasensya na sa pagpapahirap ko sa iyo. Hindi po. Masaya ako na nagdesisyon kayo. Niyakap ng pamilya ang isa't isa. Matapos ang mahaba at matinding pagsubok, sa wakas ay natagpuan nila ang sagot. Pagkalipas ng 6 na buwan, bumalik ang pamilya Thompson sa Pilipinas. Ang transfer ni Michael ay naaprubahan at inihanda ang kanyang posisyon sa headquarters sa Pilipinas. Si Emmy ay formal na bumalik sa Mabuhay Academy at namumuhay sa paaralan, ang kaligayahan ng pagsusuot ng uniforme na ito. Emmy, kumusta ang test mo kahapon? Gusto mong pumunta sa library pagkatapos ng klase? Ang mga natural na kuwentuhan ay nandoon. Si Emmy ay ganap na miyembro ng klase. Sa oras ng paglilinis, kinuha ni Emmy ang walis at naglinis ng hallway. Nagtutulungan siya sa kanyang mga kaklase sa paglilinis ng paaralan. Alam ni Emmy kung gaano kahalaga ang normal na tanawing ito. Sa oras ng tanghalian,
Pinagsasama nila ang mga mesa at umupo. Salamat sa pagkain. Sabay-sabay silang nagdadasal at nagsimulang kumain. Mainit na kanin, balanseng ulam, ang kaligayahan ng pagkain kasama ang lahat. Ang puso ni Emmy ay punong-puno. Pagkatapos ng klase, nagtungo siya sa dance club. Naghihintay sina Maya at Leah. Emmy, ang tagal mo! Tumawa si Maya at inakbayan siya. Pasensya na, may kinausap lang akong guro. Sige, magbihis ka na. May bago tayong choreography ngayon. Inabot ni Leah ang practice schedule. Nagsimula ang practice at umagos ang musika. Ang kaligayahan ng pagsasayaw kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang kagalakan ng pagsisikap para sa iisang layunin habang nagpapawis. Ito ang hinahanap ni Emmy. Pag-uwi sa gabi, naghahanda na si Sarah ng hapunan. Uwi na ako, mama. Maligayang pag-uwi, Emmy. Ang amoy ng sinigang ay umaagos sa kusina. Masayang-masaya rin si Sarah sa buhay niya sa Pilipinas, ang pakikipag-ugnayan sa mga kapitbahay, ang paglahok sa mga community event, ang tahimik at ligtas na araw. Umuwi rin si Michael mula sa trabaho. Uwi na ako. Maligayang pag-uwi. Ang oras ng hapunan na magkasama ang pamilya. May pagkain Pinoy sa mesa. Salamat sa pagkain. Sabay-sabay silang nagdasal at nagsimulang kumain. Kumusta ang araw mo? Tanong ni Michael. Ang bago naming choreography mahirap pero masaya. Masayang sinabi ni Emmy. Nagsisikap kaming lahat para sa recital sa susunod na buwan. Ngumiti rin si Michael. Pagkatapos kumain, nag-aaral si Emmy sa kanyang kwarto. Sa labas ng bintana, ang tanawin ng tahimik na residential area sa gabi. Ligtas, malinis at maayos na lipunan. At nandoon ang mainit na pakikipag-ugnayan sa kapwa. Nag-vibrate ang smartphone niya at dumating ang mensahe mula kay Maya. Bukas, galingan natin, Emmy. Ngumiti si Emmy at nag-reply. Oo, excited na ako. Ang lugar mo ay ikaw ang pumili. Hindi lang ang bansang sinilangan mo ang iyong bayan. Ang lugar na hinahanap ng iyong puso. Ang lugar kung saan ka magiging sarili mo. Iyon ang tunay na lugar mo. Bulong ni Emmy sa kanyang puso habang nakatingin sa labas ng bintana. Salamat, Pilipinas. At pumasok siya sa kama ng may pag-asa para sa kinabukasan. Ang bagong kwento ng pamilya Thompson ay nagsisimula pa lang.